Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-5 State of the Nation Address o SONA noong nakaraang Lunes, July 27. Sumentro ang mensahe ng Pangulo sa pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Binigyan din ni PBBM ang tamang paggamit ng artificial intelligence sa pagpapaunlad ng edukasyon. At para mas mapag-usapan pa natin ang mga hakbang ng gobyerno para sa mas mapaganda pa ang education system sa bansa, makakasama natin TESDA Secretary Kiko Benitez. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Thank you. Thank you for having me. At maganda po kasi itong balita at mas maintindihan ng ating mga kababayan. Magsimula tayo, Sec, dito sa One Education. Ano po ba ito at paano makikinabang dito ang mga mag-aaral at mga naghahanap ng trabaho? Ang One Education ho ay ang collaboration at coordination ng TESDA, CHED at DepEd, no? Para maggumawa po kami ng tinatawag naming seamless occupational pathways from training to trabaho. No? Kung saan ho, gagaya na pinaliwanag din ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, ang isang tao ho ay pwedeng mag-senior high school, magkaroon ho ng NC galing sa senior high school para makapagtrabaho, o magpapatuloy po siya sa TESDA sa isang diploma program o sa CHED, no? Kung saan siya ay pwede ring magpakapagtapos, no? Ang kanila pong credit galing sa kanilang trabaho o galing sa kanilang experience ay mabibigyan po ng Philippine Credit Transfer System kung tawagin. Kung saan halimbawa ang isang healthcare worker, ang kanya pong trabaho at ang kanyang NC sa healthcare ay maaari pong makredit halimbawa kung siya po ay mag-nursing, no? So what it really means is it provides multiple exits and re-entry points kasi nagtutugma na po ang tatlong education agency na iisa po ang aming sistema kahit na marami pong landas ang pwedeng tahakin ng ating mga kababayan. Paano po titiyakin, Sec Kiko, ng TESDA, CHED at DepEd nga na hindi na mauulit yung mga subjects o training habang lumilipat ang mga estudyante sa iba't ibang education pathways? Yeah. So meron ho tayong recognition po of prior learning, no? Kung saan ho ang inyong kaalaman na nangyari because of experience, for example, can be given an equivalency. Ito po ay bahagi din ng bagong batas na nilagdaan din ni Pangulong Marcos on the Expanded Tertiary Equivalency and Accreditation, no? Program, ang ETIAP kung tawagin, kung saan pagdating ho ninyo sa kolehiyo, pwede pong bigyan ng credit ang inyong experience or ang inyong mga NC na natanggap, your certifications from TESDA, so that hindi nyo na kailangan ulitin dapat ang mga subjects na alam nyo na ang nilalaman. Binigyan din po ng Pangulo ang AI. So, Sec Kiko, ano po yung mga AI at digital skills courses na inaalok ng TESDA? Marami-rami po yan, no? Kagaya ho ng sinabi ni Pangulo Marcos, AI is here to stay. Meron ho tayong National AI Upskilling Roadmap, kasama po ang DOST, CHED at TESDA, at ang
Analytics Association of the Philippines, kung saan ho gumawa ng tinatawag nating Philippine Skills Framework, no, para po sa AI, kung saan nakalaan ang ladderized curricula para po sa ating mga mag-aaral. Pero kagaya ho ng sinabi ninyo, marami pong klase ng AI at wala pong larangan ng industriya or trabaho na hindi po maapektuhan ng AI. Ito man ay AI core kung tawagin, or AI aligned, adjacent, or AI augmented. No? Kahit na po yan sa logistics or sa agriculture, may AI na rin. So ang layunin natin ay hindi naman mag-export ng AI talent, no? Kundi mag-develop sana ng AI ecosystem sa loob po ng Pilipinas, no? So lahat ho kami, tatlong ahensya ng education, ang DepEd, CHED at TESDA, ay nag-embed po ng digital skills sa aming mga curricula at offerings. Sa TESDA lang, no, nag-invest na po tayo ng almost 500 million for AI and AI-related programs nationwide. Katumbas po ito ng mga 23,000 scholarship slots. At meron din ho tayong training na nasa eTESDA platform, no, or TESDA online platform kung tawagin. Kasali na ho dyan ang mga micro-credentials for prompt engineering, for example. Meron pong training for AI leadership. Meron pong training for digital skills. Meron pong training for cybersecurity. Marami rin ho tayong partners galing sa industriya na tumutulong po sa atin magbigay ng ganitong klaseng mga training. Nandyan na po ang Microsoft, nandyan po obviously ang Google, nandyan po ang IBM, no? Halimbawa, no? These are all partners that have helped us produce online modules to provide greater access. But aside from that, we also have an initiative with DICT and the DICT Academy, as well as STI and AMA, for example, to roll out more classes, no, for AI upskilling. Sa Kiko, klaruhin ko lamang po, kasi kanina pinag-uusapan natin yung One Education. Dito po ba sa AI at digital skills courses na inaalok nyo po sa TESDA ay pang-estudyante lang din ba, or pwedeng kahit sino ay pasok po dito, pwedeng maka-avail ng scholarship na ito? Pwede po. Kahit na sino po, para sa TESDA, no, this is considered upskilling. No? So kahit ho nagtatrabaho kayo, kung gusto nyong mag-upskill dahil kailangan ng inyong trabaho, no, nandiyan po ang mga TESDA courses para makatulong po sa inyo to optimize your work. Meron din ho tayong data analytics and annotation. Meron din ho tayong tinatawag na work optimization, no? Para po mas malinaw kung ano man ang epekto po ng AI sa inyong trabaho, pwede po tayong matraining at mahanda. So pwedeng hindi tayo maging kampante sa alam nating skill. We could learn a new skill. Ano po, napakaraming skill ang pwedeng ituro sa atin ng TESDA. Maliban po sa AI at itong ang iba pang high-tech skills, ilan nga po ba ang total number of courses na pwede pong ma-avail o mapagpilian sa TESDA? Marami-rami po, no, sa TESDA regulations pa lang, no. Higit sa 600 to 700 na po ang ating mga courses with training regulations and competency standards. Marami po kasing mga training din ng mga micro-credentials kung saan hindi naman ho siya full training regulation, hindi ho NC kumbaga ang dulo nito, pero stackable po siya at nai-include po natin yan sa ating pangangailangan sa upskilling. Tayong mga Pinoy, magagaling tayo dyan. Napakadali nating matuto ng iba't ibang skills. Yun lang, nakukuha tayo sa ibang bansa. Habang tumataas Yes, ma'am. po ang demand sa digital skills, ano, paano rin po natin, ninyo, maiwasan yung posible ring brain drain naman ng mga mahuhusay nating workers? Actually, sa totoo lang, ano po yan karapatan naman po ng ating mga Pilipino kung nasaan sila gustong pumunta, dahil po kung mas mataas nga naman ang sweldo sa kanila at gusto nilang mag-ibang bansa,
pwedeng-pwede. Kaya lang siyempre mas gusto natin that those that are local are become more productive, no? So sana naman they get hired. The base is wider kaya po sinisimulan nito ng One Education kagaya ng banggit ko kanina, no? Sa DepEd pa lang, meron na po tayong digital competencies na tinutulak po ni Secretary Angara para po yung base natin at lahat po ng ating workforce, ibang bansa man sila o hindi, ay AI-enabled. Ano rin po ang mga training na inihahanda ng TESDA para sa mga manggagawang apektado po ng automation o paghina ng ilang industriya? Yun din po, no? Automation po is really about work optimization. Maturuan ho kayong mag-upskill para madagdagan po ang value ng inyong trabaho. Sa totoo lang, ang panganib, no, na mawalan ho kayo ng trabaho at marireplace po kayo ng AI, I'm not sure how accurate that is because AI at the end will be used to optimize your work. So those that learn how to optimize will actually ride the wave. No, so meron din ho tayong agreement with IBPAP. Naglaan din po ng 500 million pesos ang ating Pangulong Marcos para po tumulong sa upskilling, no, ng IBPAP, ng ating BPO industry para po yung mga most in threat dun sa mga routine tasks, no, na pwede pong palitan ng AI ay magkaroon po ng upskilling so they also rise the ladder po of the value chain of work in their sector. Lumalaki rin po ang gig economy at freelancing, Sec Kiko. Naaayon na ba yung mga training at certification ng TESDA sa bagong mundo ng trabaho? Sa totoo lang, inumpisahan namin, no, ang dealing with the gig economy. Kasama ng EDCOM 2, in the Education and Workforce Development Group, may plano po, no, mga 5 industriya: advanced manufacturing, healthcare, tourism, creative industries, financial services, and the digital technology. Ang digital technology po doon, madalas ang gig economy nakalagay. No, so we recognize na may distinct sector po ang gig economy workers and even more crucially the platform workers, which is a subsector of the gig economy. Marami-rami rin po ang mga problema ng platform workers na kailangan pa nating tugunan sa TESDA. Gumagawa po kami ng mga micro-credentials, no, sa ngayon na pwede pong tugunan ang konteksto po ng platform work, no? Kung saan malinaw naman that they have to absorb much of the precariousness or precarity po ng kanilang pagkaka-gig economy workers. But having said that, it is through the flexible scheduling, flexible learning modalities with micro-credentials and specific contextualized training pro na ginagawa ng TESDA na para sa gig economy. Nandyan din po sa TESDA Skills Passport, sa totoo lang. Ang mga gustong mag-gimmick, kumbaga, no, or if they want part-time jobs and so on, meron po tayong Find the TESDA and Find the Job. No, marami pong mga platforms online na pwede pong i-link ang kliyente po dun sa trabahador. Sa senior high school, TVL track, gaano po tayo kalapit na doon sa layuning, pagkatapos pa lang ng grade 12, job ready na yung mga estudyante? So ito po ang unang taon ng rollout kasi nag-pilot ho sila last year. Ito po ang unang taon ng rollout ng tinatawag na Tech Pro. No, ito po ang bagong TVL track sa loob po ng senior high school. At siguro magandang sabihin na dito pinalawak ang ating mga job immersion at ini-embed po ng DepEd ang mga NC training ng TESDA. No, bahagi na po siya ng senior high school. Sa totoo lang, since 2024, dahil din po sa EDCOM, no, naglaan po ng pera si Senator Win Gatchalian at that time at si Senator Angara, no, ng pera po para sa free assessment ng ating senior high school students. So nakapag-assess na po tayo ng 425,000 graduates
no, since 2024. 369,000 po sa kanila ang na-certify at nag-gumraduate po na may NC2 or NC3, depende po sa kanilang kurso na kinuha. We have the greatest demand dahil din siguro ito rin ang pinakamadaling i-offer ng ating mga senior high school ay nasa larangan po ng tourism at HRM. Ito po ang ating mga dating home economics instruction na ginagawa ng ating DepEd schools. Pangalawa po dyan, you might be interested, Cheryl, ang electrical at electronics. No? At ang pangatlo siguro pinakamalaki ay sa totoo lang nasa agriculture pa rin. Oo. Kagaya po niyan, pagdating po sa mga skills din, dapat humahabol talaga ang TESDA. Tinitignan yung kung ano yung future demands pagdating sa mga kakayanan ng isang trabahador. So, ano po yung mga skills na tingin niyo po at pinaghahandaan pa ng TESDA na pinakakailanganin ng mga Pilipino sa susunod na mga 5 hanggang 10 taon po, at paano nga po pinaghahandaan nito ng TESDA? Ang hirap naman ng 5 o 10 taon sa bilis po ng pagbabago ng Oo nga teknolohiya, no? So it's a little difficult to do skills needs anticipation for the 5 to 10 year period, no? But having said that, may dalawa pong tinatawag na just transition, ang DOLE at ang ILO. Kasi alam niyo naman ho, ang TESDA ay attached agency po tayo sa Department of Labor and Employment. At dito po sa ating dual just transition, meron pong mga tinatawag na green jobs at meron po tayong tinatawag na digital transition, digital economy jobs. Doon po sa dalawang larangan na yun po ay mga sectors that cut across and are common across different sectors and industries na kailangan po natin paghandaan pa rin, no, to strengthen. But aside from that, malinaw siguro na ang kailangan talaga natin ay basic proficiencies, no, and the ability to learn and relearn. Kasi nga ang hirap i-predict kung ano ang klaseng trabaho ang lalabas. So the skill to evaluate, to be a critical thinker, to be able to unlearn and relearn a new skill is something that needs to be cultivated pa rin. We should really continue to stay hungry to learn new skills, at kayang-kayang ibigay yan sa atin ng TESDA. Siguro, panghuli, Sec Kiko, ano yung paalala natin, mensahe sa mga kabataan? Hindi lamang po ito pang mga nag-aaral ng senior high school or hanggang college, maging yung mga manggagawang gustong mag-upskill, mag-reskill at manatiling competitive sa bagong mundo ng trabaho. Go ahead po. Siguro ang sasabihin ko na lang, meron ho tayong tinatawag na lifelong learning framework, no, na nilagdaan din po ni Pangulong Marcos, kung saan ho hindi na sa isang age group lamang ang skilling, no. So buong buhay ho pwedeng mag-skilling and upskilling, no. Sana naman what we really have is the hunger and the growth mindset to continue to improve. Nasa sa atin pong sikap at tiyaga, no, ang atin rin pong pag-aangat ng ating buhay. Pinakamabilis na lamang po sa mga interesado. Parang nabuhayan sila, uy, pwede pala pa rin, wala pala sa edad-edad yan. Paano po ba nila malalaman, ma-check yung mga scholarship na pwede pang ma-avail? Gaano ba karaming scholarship po ang ino-offer natin this year? This year po, we are targeting 650,000 scholarship slots. No? Wow. Half of the year na ho tayo and we're almost at around 300,000. So may natitira pa po, no, sa kalahating taon na scholarship slots ng TESDA. Apo. No? So the best way siguro is I would suggest that you download the Skills Passport of TESDA on the App Store or the Google Store, kung saan ho may papakita kung anuman ang mga scholarship slots na malapit po sa inyo at makapagbibigay po ng recommendation kung anong klaseng training ang angkop po sa larangan man ng trabaho na gusto ninyo. Marami pong salamat sa inyong oras. TESDA Secretary Kiko Benitez.